If you feel uneasy to my voice, you can turn off the sound. I am waiting love's call habang nasa sala ako. Mag-iisang oras na noong ihatid ko siya sa kondo ng kakambal niya. Daddy! Napalingon pa ako nang pumasok sa sala si Lavender kasunod ang mga magulang ni Love. Niyakap ko naman siya pagkalapit sa akin. Nag-enjoy ka ba? Nakangiting tanong ko sa kanya. Masayang tumango naman siya. Yes po, Daddy, we eat Japanese food. Masayang sagot niya. Tinawag naman ni Tita Faith ang isang kasambahay at pinaasikaso si Lavender na mahilamusan na. Nagtataka naman ako habang nakatingin sa mag-asawang naging seryoso ang hitsura na makaalis ang bata. Let's talk in the study room. Aya ni Tito Adrian bago naglakad papuntang kwarto na sinabi niya kasunod ang asawa nito. Kahit nagtataka ay sumunod naman ako. Agad na umupo sa may swivel chair si Tito Adrian at tumayo naman sa may gilid niya si Tita Faith. Bakit parang galit sila? Tell me everything. Seryosong sabi ni Tito Adrian at babagsak pang inilagay sa mesa ang ilang mga papeles. Natigilan pa ako na makita ang mga yun. Lumapit ka ba sa anak ko para lang masaktan siya o kami ng buong pamilya ko? Galit na sabi ni Tito Adrian. Baby, calm down. Let's listen to him first. Pagpapakalma naman ni Tita Faith sa asawa. Explain everything, Levi. Dahil hindi ko rin matatanggap kapag nalaman kong sasaktan mo ang anak ko. Seryosong baling pa niya sa akin. Hiwalayan mo ang babaeng yun. Sa tingin mo ba matatanggap ka niya kapag nalaman niyang prinano mo ang lahat? Tigilan mo na ang paghihiganti mo, Levi. Inosente sila sa nangyari sa nanay mo. Paulit-ulit na bumabalik sa utak ko ang sigaw na iyon ni Lolo. My mom died sa loob ng kulungan. Kahit na iniwan niya ako sa tatay ng lalaking nakabuntis sa kanya, ay umasa pa rin ako na babalikan niya. Ngunit hindi na yun nangyari dahil kinitil nito ang sariling buhay sa loob ng kulungan. Hindi ko matanggap yun at naghanap ako ng paraan para malaman ang lahat. Nalaman ko ang mga Villanueva ang dahilan kung bakit nakulong ang nanay ko, kaya nilapitan ko ang isa sa mga anak nila. Si Love na isang model. Balak ko sana siyang paibigin at gawa ng skandal para mawarak ang reputasyon niya. Ngunit habang tumatagal na nakakasama ko siya, ay nag-iiba ang nararamdaman ko. Yung mga ngiti niya, yung pag-irap niya sa akin, yung mga hawak at halik niya. I fell in love with her na hindi ko inaasahan. Nahulog ako ng todo sa kanya at nakalimutan ang totoong plano ko. Hanggang mamatay ang lolo ko na siyang naiisang kamag-anak ko. Doon ko naalala yung balak ko. Then I decided to stop my plan permanently kahit pa nga masasaktan ako. Nakipag-break ako para mawalan na ako ng dahilan na balikan siya. Nilunod ko ang sarili ko sa trabaho para makalimutan siya, ngunit hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya. Kung hindi lang nangyari ang pagdating ni Lavender, ay wala na talaga akong balak bumalik ng Pilipinas. Pinigilan ko ang nararamdaman ko, ngunit hindi ko natalo ang puso ko.
Pagreklamo ko pa sa best friend ko nang tampalin niya ang isang braso ko. "Shut up!" Namumulang sabi niya. Natawa naman ako. May nangyari sigurong maganda sa kanila sa Bohol kaya nagbablush ang isang ito. Pabigla ko namang niyakap ang bata at pinanggigilan ang mga pisngi niya. "Grabe, kamukhang kamukha mo siya, Hope." Tita, tama na po, nasasaktan ako." Reklamo pa ni Dream sa akin. Mabilis ko naman siyang binitawan at nagsorry. Pumasok naman kami sa bahay para makakain na at may pakilala ang bata sa mga parents namin. Kaya pala ipinatawag ni Hope ang buong pamilya para sa balitang ito. "Mami!" Tawag sa akin ni Lavender pagkapasok ng kusina kasama si Levi. Ngumiti naman ako at mabilis na sinalubong ang yakap niya. Kakauwi lang ng mga ito galing mall at namili ng mga gamit nila dahil lilipat na sila bukas. Hindi ko naman sila natulungan dahil may importanteng meeting naman ako. Naramdaman ko naman ang paghalik ni Levi sa isang pisngi ko bago ipinanghila ng upuan ang bata at umupo na rin. "By the way, Kuya Levi, nakita ko sa balita na may bago kayong ilalabas na mas high-tech na sasakyan. I am interested. Pwede kaya ako makapagpa-customize ng ganoong style na pwedeng pang-race?" Excited na sabi ni Faith. Nakita ko na mangumiti si Levi bago tumango. "Sure, pumunta ka lang sa office anytime at ibibilin kita sa mga empleyado ko." Sagot pa niya. "Thank you, Kuya." Masayang sabi naman ni Faith bago ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi ako makapaniwala na may 2 pamangkin na ako. Nakangiting bulalas pa ni Joy. "Anong grade mo na, Dream?" Nakangiting tanong ni Mami sa apo. "Hindi po ako nag-aaral pero marunong na po akong magsulat at magbasa dahil tinuturuan po kami na baka hindi na nila balikan ng bata kaya tayo ang ginawa niyang mga magulang. Dinig kong paliwanag pa niya. "Did they give their address to you sa lilipatan nila? Pwede ba nating mabisita si Lavender?"
Umiiyak na tingala ko pa sa kanya. Pinunasan naman niya ang mga luha ko bago ngumiti at tumango. Yes, ayos lang naman daw sa kanila na bisitahin natin si Lavender dahil alam nilang napamahal na tayo sa bata kahit sa maiksing panahon lang. Don't worry, hindi natin hahayaan na makalimutan tayo ng bata, nakangiting sagot pa niya. Naramdaman ko pa na tila natigilan ng bata. Tinignan ko naman siya at nakita kong umiiyak na rin ito. That's why you don't like me before. Umiiyak na sabi niya. No, agad na kontra ko. Kahit hindi ka namin totoong anak ay mahal na mahal ka namin ng Daddy Levi mo. Pero hindi namin pwedeng agawan ng anak ang totoong mga magulang mo. They love you and miss you, Lavender. Gusto nilang bumawi sa lahat ng pagkukulang nila sa'yo. Sana maintindihan mo, lumuluhang sabi ko. Sumisinok-sinok pa siya habang umiiyak. Basta tatandaan mo, love, mami at daddy mo pa rin kami kahit hindi ka sa amin galing.
ng university para makabawas sa gastusin ko. Ganoon ko kamahal si Love. My anger turned to love kaya mas pinili ko siya kaysa sa paghihiganti ko. Ngunit ngayon ako ginugulo ng nakaraan. Paano kapag nalaman niyang binalak ko lang siyang paghigantihan dati? Maniniwala pa kaya siya sa pagmamahal ko? Ngayon ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Frustrated na sabi ko. Alam mo bang muntik na kaming mamatay buong mag-anak dahil sa kanya at kay Lola Sheila, but Mom and Dad forgave them. Ganoon kasi ang pagmamahal, sa isang iglap lang ay mawawala lahat ng galit mo kahit gaano pa yan kalalim. Paliwanag ni Hope. Sorry bro, this time I will fix everything. I will tell Love everything. Hinitian ko siya. Tumango naman siya bago inisang tungga ang alak. Ganoon din ang ginawa ko. Sana lang maging maayos ang lahat. Hi to Rosario Cortez! Thanks for reading!